Ang ritmikong tunog ng mga tambol ay pumupuno sa hangin habang isinasagawa ang makulay na pagdiriwang ng Anakalang Festival sa mataong bayan ng Nagcarlan. Puno ng paghanga ang mga bata habang nakamasid sa mga karosang naglalarawan ng makulay na buhay at estatwa ni Anakalang na dahan-dahang dumadaan sa kanilang harapan. Sino po si Anakalang? Si Anakalang, hindi lamang siya pinuno, para siyang reyna. Isang babaeng may gintong puso, kasing ningning ng salakot na suot niya. Sa paanan ng kambal na bundok ng Banahaw at San Cristobal, may isang pamayanan na pinamumunuan ni Anakalang at ng kanyang pamilya. Ang pamilya ni Ana ay mayaman. May malawak na lupa, maraming kayamanan at kapangyarihan. Bilang pinuno, si Ana ay may hawak ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pamumuno ay puno ng talino at kabutihan. Sa mga panahon ng kapayapaan, sinigurado niya ang mga tao ay umuunlad. Si Ana ay bata pa at ang kanyang gintong salakot at baston ay simbolo ng kanyang korona at sentro bilang pinuno. Si Ana ay reyna bago dumating ang mga Kastila. Alam niyang magiging maganda at masagana ang ani ng kanyang bayan. Isang araw, nakarinig ang mga Kastila ng kakaibang tunog mula sa labas. Nagkakalang-kalang sila. Tinawag niya itong nagkakalang-kalang at inulit ng mga Kastila. Akala'y pangalan iyon ng kanilang pamayanan. Ang salitang nagkakalang-kalang ay naging nagkanlang at sa huli ay nagkarlan. Sa gitna ng gutom at kawalan, hinarap ni Anakalang ang pinakamalaking pagsubok. Ang mga lupa'y hindi nagbubunga at ang prutas ng lansones ay may lason na ikinasawi ng marami. Sa kanyang dasal, humingi siya ng tulong mula sa itaas, umaasa sa isang milagrong na maililigtas ang kanyang mga kababayan. Ang pananampalataya mo ay dakila, Anakalang. Sa iyong kabutihan, naririto ako upang alisin ang sumpa ng prutas na ito. Kainin mo ito, anak. Sa kanyang unang kagat, natanto ni Ana na ligtas na ang prutas. Ang lason ay nawala at ang sumpay napawi. Ligtas na ang lansones! Maaari na tayong mabuhay muli! Ang biyaya ng Birheng Maria ay bumaba sa kanilang bayan. Ang prutas na minsay nagdala ng kamatayan, ngayon ay naging simbolo ng kanilang kaligtasan. Sa muling pag-usbong ng kanilang ani, pinagpatuloy ni Ana ang kanyang kabutihang loob. Sa tulong ng kanyang kayamanan, tumulong siya sa pagpapatayo ng unang simbahan sa Nagcarlan. Sa kanyang pagmamahal sa bayan at pananampalataya sa Diyos, ipinagkaloob ni Anakalang ang lupain kung saan itinayo ang simbahan. Isang regalo na magsisilbing sentro ng pananalig ng kanyang mga kababayan. Ang lupain ito ay nagmula sa kanyang pamilya. Ngunit para kay Ana, ito ay mas nararapat na magsilbing tahanan ng pananampalataya na patuloy na magbibigay gabay at lakas sa kanyang bayan. Hindi lamang siya pinuno, siya ang tagapagtanggol ng kanilang pananampalataya at ang kanyang pagiging bukas palad ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa kanyang bayan. Ang alamat ni Anakalang ay buhay pa rin. Hindi lang sa pangalan ng Nagcarlan, kundi sa puso ng bawat batang nakikinig sa kanyang kwento.